may na-contempt. Tapos ganyan po yung kanilang itsura. Napakasaya po ni Franz Castro. Ito pong laging nagsasabi na mamamatay tao po ang mga Marcos, diktador, magnanakaw. Pero eto na mga lodi, sila-sila na po ang magkakampi ngayon. Siyempre, Representative Castro, saan nakasulat dyan na ikaw ay makikialam bago pa matapos ng COA ang kanyang gawain? Dapat siya ay nakulong eh. Kung ako nandun, baka ako magpakulong sa kanya. Si Franz Castro po. Oo. Kasi kapag sinabi mong child abuse ang kaso mo, kinukulong po agad yan mga idol. Pero nagtataka ako, bakit po nakakalaya pa rin po itong babaeng ito? Ang galing mo talaga, Bongbong Marcos at saka Martin Romualdez. Yung mga kriminal, nakakalaya, pero yung hindi convicted, kinukontempt. Napakakapal ng mga mukha ninyo talaga. Sobrang ang daming naiinis na sa nangyayari ngayon. Kaya hindi malabo mangyari na magpatalsik na po tayo ng Pangulo. Dapat si Franz Castro ang nakalagay sa kulungan. Ganto na po ba talaga kagrabe ang pagmamanipula ng LBM? Lisa, Bongbong at saka si Martin? LBM. Yo, what's up mga Lods? Spaghetti Peps TV, welcome back po sa ating channel. Dahil sa pagkakakontempt po kay Atty. Lopez, nagdiwang po itong nasa Quadcom. Lalong-lalo na po ito si Franz Castro. Wag naman kayo sana nagpapahalata masyado sa mga ginagawa nyo dyan sa loob po ng Kongreso. Diba mga idol? May na-contempt. Tapos ganyan po yung kanilang itsura. Napakasaya po ni Franz Castro at saka nitong mga, ewan ko ba kung bakit naging kongresista tong mga to. Ito pa si Franz Castro. May kaso po ito mga idol. Pero nandyan pa rin po siya. At napatunayan po dun sa kaso niya na guilty po siya. Child abuse daw po, sabi po ni VP Sara Duterte. Pero bakit na andyan po siya sa Kongreso? At naikisaw-saw po about po dyan sa talakayin ng confidential fund. Tokhang po ni Tatay Duterte daw po nung panahon po ng panunungkulan niya at etc. Ito lang yung nakakatawa dyan mga idol no? Yung dati pong kaaway po ng mga Marcos at ito pong laging nagsasabi na mamamatay tao po ang mga Marcos, diktador, magnanakaw. Pero ito na mga lodi, sila-sila na po ang magkakampi ngayon. At hindi na po sumisigaw ng hustisya about sa mga pinag-ano ng Marcos sa martial law. Hindi na po sila sumisigaw ng ganyan. Ito po, masaya na po sila eh. Pajigil-jigil na lang. Dahil nga po, mukha po nga, nagwagi sila dyan. Pero ito mga lodi, sabi po kasi ni Congressman Marcoleta dito, dapat si Castro daw po ang kinulong. O, ito po, pakinggan nyo mabuti mga idol kung bakit niya nasabi ito. Kunin mo dyan, kamo, kay siyempre Representative Castro. Saan nakasulat dyan na ikaw ay makikialam bago pa matapos ng COA ang kanyang gawain? Dapat siya ay nakulong eh. Kung ako nandun, baka ako magpakulong sa kanya. Si Franz Castro po. Oo. O, bakit niya nasabi mga lodi kung nandun daw po si Congressman Marcoleta, dapat siya po ang ipinakulong. Hindi ko na po alam kung tama pa po ba ang nangyayari sa ating bansa. Yung mga kriminal, mga idol, nakakalaya. Kasi kapag sinabi mong child abuse ang kaso mo, kinukulong po agad yan mga idol. Pero nagtataka ako, bakit po nakakalaya pa rin po itong babaeng ito at nakikisali pa dyan sa hearing po sa Kongreso. Ang galing mo talaga, Bongbong Marcos at saka Martin Romualdez. Yung mga kriminal, nakakalaya, pero yung hindi convicted, kinukulong. Kinukontempt. Ito po kasing si Yusek Lopez ay ikinulong diyan po sa Kamara de Representante na contempt po itong si Yusek Zulaika Dahil sa hindi daw po niya tinutugon o nang maayos. Pero sinabi po ni VP Sara Duterte, lahat po ng tanong nila sinagot, lahat po ng request nila sinumite. Pero kinontempt pa rin po mga idol. Umiiwas sa mga katanungan po ng mga mababatas na miyembro po ng House Blue Ribbon Committee. hindi ba pinag-uusapan dyan yung Audit Observation Memo? Yes. Alam mo, yung Audit Observation Memo, kasama nung tinatawag nating Notice of Disallowance, Notice of Charges, yung mga yan, marami yan eh. Maraming instrumento na nagagamit ang COA. Makinig kayo baka sabihin nyo po kasi mas matalino pa po ako dito galing po ito kay Congressman Marcoleta.
Lahat ng ito, confidential in nature yan. Maliwanag yan sa tuntunin ng COA. Ang COA ay isang independent constitutional body. Yes. Hindi siya executive, hindi siya legislative. Di ba? Hindi rin siya judiciary. Kaya nga independent eh. Opo. Katulad ng Civil Service Commission. Oho. Independent body. Katulad ng COMELEC. Comelec. Kailangan maliwanagan, Nelson, ha? Ng Kaya COA. natin binibigyan ng punto na independent. Sapagkat ang pagtitiwala ay napaka-importante. Sapagkat yung gawain niya ay talagang kailangan paniwalaan. Kasi kapag yung gawain niya, wala nang naniniwala, katapusan na natin lahat. hindi dapat mangyari 'yon. Hindi dapat mangyari hindi yun. po. Oho. Ngayon, ang mandato nila, sila ang mag-iimbestiga, sila ang mag-aanalisa, sila ang tutugis, silang mag-o-audit, Tama. base sa pamantayan na nakalatag sa kanilang mga rules and regulation kung paano nagasta yung inilaan na pondo sa bawat ahensya. So, ngayon, ang pinag-uusapan na pondo, Jen, Opo. ay confidential fund. Ang kaibahan ng confidential fund kesa dun sa mga ibang fund na hindi confidential, isang unit, hindi yung kabuuan ng COA ang mag-ano dyan, ang mag-o-audit. Merong isa lamang itinalaga Opo. na isang confidential fund auditing unit, parang ganyan. Okay. Sila lamang ang merong mandato. Sila lamang ang may karapatan. Sang-ayon sa mandatong ibinigay sa kanila, ang magsusuri niyan. Opo. In the meantime, habang ginagawa nila yung pagsusuri, confidential yan. Maski na yung hindi under confidential fund, confidential pa din. Alam ba, notice of disallowance. Opo. Ang nagiging problema dyan, pagpapasok ang isang ahensya, Yan. ang isang departamento Opo. na walang kinalaman sa ginagawa ng COA, makikialam siya? Ito mga lodi ha. Wala pong kinalaman. Ito pong Blue Ribbon Committee sa pag-o-audit dyan po sa sinasabi nilang confidential fund. Trabaho po ng COA yan mga idol. Pero ito pinanghimasukan po nila. Base po sa sinabi ni Congressman Marcoleta, illegal po yung ginawa nitong Blue Ribbon Committee at nito ni Franz Castro. Biruin nyo, hindi naman nila trabaho yung mag-imbestiga. Tinalo po nila ang investigador, NBI, etc. Yung COA, lahat po lang trabaho ng ating ahensya, pinakialaman na po nila. Pinasok na po ng Blue Ribbon Committee lahat yan. Parang binabaliwala na po nila yung mga ibang ahensya, basta dyan talakayin lahat sa Congress. Napakakapal ng mga mukha ninyo talaga. Yan ang katotohanan dyan. Sobrang ang daming naiinis na sa nangyayari ngayon. Kaya hindi malabo mangyari na magpatalsik na po tayo ng Pangulo. Totoo yan mga idol. Ramdam na ramdam ko na po na malapit na mangyari yan. So, eto ang nangyari mga idol ha. Nung na-contempt po si Atty. Lopez, eto po ang nangyari dyan. Gusto po nilang ilipat o ilagay sa correctional si Atty. Lopez. Eto po yung kaganapan mga idol oh. Kung hindi nyo po ito nakita sa balita, eto po, papakita ko po sa inyo. Dahil binablock po lahat ng mga video na kaganapan na ay kasisira po ng pamahalaan o administrasyon ni PBBM na ganito na po ang ginagawa nila. Opo. Ibabasahin na po namin, ma'am, yung order. Oh. I'll rest naman po, ma'am. Okay, ma'am. Ito, ma'am, isa po ulit Just a tayo. moment, just a moment. Yes, ma'am. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po, ma'am. Oh. Hindi naman No, po. I really This like time. my lawyers to be present, ma'am. Gusto ni Atty. Lopez na nandyan yung attorney sa tabi niya. Nire-request yan pero hindi daw po pwede. O ito pa. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi, ma'am. Who are you doon transferring po. me now? Yes po, ma'am. No, Oh. I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is to transfer you immediately. Ano? Ano daw? Ulitin natin mga idol ha. Attorney, ang order ng committee ng House is to transfer you immediately. Order ng committee na i-transfer po siya immediately. Ang galing nyo po talaga. Ang galing nyo talaga magmanipula. Abuse of authority na yung ginagawa ninyo. Kasi hindi naman po yan nararapat. Contempt lang po yung ginawa sa kanya. Pero ililipat po siya ng correctional. Mamaya, explain natin yan. But I really like my lawyers to be present. Oh. Tama Currently, itong ginagawa. While on transit,
I really like my lawyers to be present. O ayaw talaga nila. Request na request si attorney na dapat nandyan yung attorney niya. Pero hindi nila pinahihintulutan. Abogado to mga idol. Alam niya kung anong karapatan niya. Bakit hindi nyo pinapayagan? Dahil utos ng House of Representatives na ilipat siya sa correctional agad-agad? Ma'am, we can arrange that naman, ma'am, for you. Pero ma'am, let Can we us... call them now? No, ma'am, let us implement this first, ma'am. Because we are I need my under... lawyers to be present now. Please. I need my lawyers to be present. Please, I need my lawyer to be present. Bakit ayaw nyo payagan? Dahil utos po ng House of Representatives ng Quadcom. So, eto mga idol si Franz Castro naman dapat talaga ang kinukulong. Ayun nga dito mga idol. Dahil eto nga napatunayan na siya po ay may kasong child abuse. At sentensyado siya mga idol Pero nandyan siya sa Congress, malaya pa rin. Di ba kayo nagtataka about dyan? So eto mga Lodi ba't nasabi na dapat si Castro ang ikinulong? Hindi po pwede na yung mga kinukontempt ng Congress ay ilalagay mo sa correctional. Bakit? Unang-una, hindi po sila kriminal. Yung mga nasa correctional, yung mga nasentensyahan na, in fact, no? Abay, dun pa ilalagay sa correctional mismo kasama ng mga convicted felons. Ang dapat ang naroroon ay yung gaya ni Franz Castro at hindi ang gaya ng isang abogado na si Laika Lopez na ordinaryong manggagawa ng gobyerno. Dapat si Franz Castro ang nakalagay sa kulungan. Hindi si Atty. Lopez. Ganto na po ba talaga kagrabe ang pagmamanipula ng LBM? Lisa, Bongbong at saka si Martin, LBM. Malapit na kayong ipupo sa Anidoro Konting-konti na lang talaga. Hinihintay lang po talaga natin na maulit muli yung nangyari sa tatay po ni Bongbong Marcos Jr. At hindi po malabong mangyayari yon sa nakikita natin ngayon. Ngayon, nakita nyo na tong video na to kung gaano po nila minamanipula, ginigipit ang mga Duterte dahil lang po gusto nilang manatili sa pwesto. At tuwan-tuwa naman tong mga kongresistang to dahil nga po nabibiyayaan sila ng kanilang amo. Hanggang dito na lang po muna. Marami pa po tayong dapat talakayin pa. Sobrang busy ko lang po talaga ngayon. Pero pagsisikapan kong lahat po yan italakayin natin. Stay safe mga lods and God bless you all. Duterte pa rin kahit anong gawin nyo.